Yun nga mga kapatid, ang dami pong nadismaya doon po sa Blue Ribbon. Ano ba yan? Blue Ribbon ba talaga yan o Pink Ribbon? Di ba? Marcoleta ay may dismayado sa Blue Ribbon. Romualdez link sa Ghost Project muling binuhay. Patungkol po dyan muna ang ating panonoodin galing sa SMNI News. I-play na po natin. Wala nang paligoy-ligoy. Update ho tayo ngayon. Lantad ang pagkadismaya ng ilang senador sa takbo na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa umunoy ghost flood control projects ng gobyerno. Ayon sa kanila, imbes na matukoy ang umunoy mga mastermind, tila nililihis umano ang investigasyon. Habang Yes. patuloy namang ibinabangon ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Si Troy Parang ano kasi nangyayari, nakafocus sila sa pagdepensa doon po kay Martin Romualdez. Ang nangyayari, napapabayaan na talaga yung pinaka-mission nila dito po sa Pilipinas. Ang paunlarin ang Pilipinas, hindi nila gagawin. Minumukha lang nilang ginagawa pero wala naman tayong nakikita, di ba? Tuloy tayo. Gomez magbabalita. Matapos ang pinakahuling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, hayagang nagpahayag ng pagkadismaya si Senador Rodante Marcoleta sa naging focus ng investigasyon. Ayon sa Senador, inaasahan niyang magbubukas ang hearing ng bagong direksyon patungo sa pagtukoy sa tunay na ugat at mastermind ng umunoy ghost flood control projects. Ngunit sa halip, nananatiling nakatuon ang diskusyon sa usapin ng maling grid coordinates. Yung anticipation ko nung kahapon is more on opening a new area sana kung saan kami papunta. Kasi alam naman ninyo, matagal na namin sinasabi, dapat puntahan na natin kung sino talaga yung pinakaugat, kung sino yung mastermind. Pero kahapon nakita nyo, it was concentrated on the coordinates. Dagdag pa ni Marcoleta, personal siyang nadismaya dahil matagal na raw niyang binanggit ang isyu ng coordinates, maging sa kauna-unahang pagdinig pa lamang ng Blue Ribbon Committee. Ako, I was a little bit disappointed, na personal ko to. Kasi sa kauna-unahang hearing pa lang namin sa Blue Ribbon, sinabi ko na yun, there is a problem on coordinates. So, ibig sabihin, kahapon lang nila na naisip na totoo pala yun. Samantala, mas mabigat ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos na nagsabing iyon din ang nakikita at nararamdaman ng maraming Pilipino. Isang investigasyong tila nawawalan ng malinaw na tutok. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit, pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito, imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Marinding sinuportahan ni Marcos ang Minority Report na nagsusulong ng isang komprehensibo, patas at walang takot na investigasyon, hindi lamang sa mga implementing agencies at kontratista, kundi hanggang sa umano'y mga mastermind. Hindi dapat nakatuon lamang sa implementing agencies, sa iba't ibang kontratista, sa kung sino-sino lamang. Tama ang diin ng report na ang tanging isang komprehensibo, patas, walang takot na investigasyon lang ang makakatsak na tunay na salarin. Yung mga mastermind ang dapat managot. Ba't di nila, dalhin na lang nila dyan si Romualdez, tapos imbestigahan. Ipakita yung mga isandamukal na resibo o yung magpapatunay na may kasalanan talaga si Romualdez. Dalhin nila dyan, imbitahan nila. Bakit ayaw nila? Di ba? Halata naman kasi na pinoprotektahan po nila si Romualdez. Halata. Lalo si Ping, di ba? Parang Ping Ribbon na ata yan eh. Binatikos din ng senadora ang biglaang paghinto ng investigasyon matapos ang testimonya ni Orly Gutesa na anya'y nagdulot ng pagdududa sa tunay na layunin ng ulat ng komite. Ako tanong ko lang, ito bang lalaking to bumaliktad na? O naiintindihan kung bakit bumaliktad, nagkadamay-damay? Sayang pala tapang niya kung bumaliktad din siya. When a finger points to the moon, we have to look at the moon, not the finger. Isa sa pinakamabigat na puntong binanggit sa pagdinig ay ang 30 Tamarind Street, ang umano'y drop-off point ng 1 bilyong pisong binanggit sa testimonya ni Zaldico na ayon umano sa kanya ay personal na itinuro ni Martin Romualdez. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Tama. Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez, natapos na kami.
Lo, Batay sa Minority Report, maraming nabanggit lang yung pangalan ni Romualdez, natapos na agad sila. O, finish na, tsaka na lang natin ituloy ito, no? Bakit? Wala na tayong oras eh. Sa susunod na lang kasi may gagawin pa. Samantalang noon, inaabot sila ng mula tanghali o alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, di ba? Napapansin nyo. Tapos ngayon, wala nang oras. Nabanggit na si Romualdez. testimonya ang nagtuturo sa isang direksyon kay Martin Romualdez, kabilang na ang pahayag ni Zaldico, Diskaya at iba pang testigo. Ito, kita mo, napakalinaw na nga ng sinasabi dito. Sabi ni Ganire, si Romualdez. Halos lahat ng tinuturo nila si Saldico papuntang kay Romualdez. Yun ho, kahit yung sinasabi ni Saldico, ganun din eh, di ba? Halos lahat sila. Bakit hindi nyo imbitahan yan? Bakit hindi nyo pag-usapan? Ilag na ilag kayo. Di ba? Isang tao lang ang pinoprotektahan ninyo. Protektahan nyo ang mga mamamayang Pilipino. Wala naman kayong mga puso eh. Yung puso ninyo, pang sarili nyo lang interes. For example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. Oh. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Oh. Gayunman ikinadismaya rin Tapos si Ping, anong ginawa? Tama na to, huwag na natin pag-usapan to. Di baliwala yung hearing nila dyan. Hindi na siya blue ribbon, pink ribbon na siya. Kasi kulay pink na, kakamping. ng mga senador na hindi pa rin umano na ipapatawag si Romualdez sa kabila ng mga rekomendasyon ng ICI at DOJ. May rekomendasyon na pala. Pero ba't hindi nyo pa rin pinapatawag blue ribbon? Ang tanong lang ho, may bakla ba dyan? Di ba? Duwag ba kayo? Hindi nyo kaya si Romualdez? Tanong lang po. Ito tuloy ang naiisip talaga namin. Pinoprotektahan po ninyo ang isang tao, dalawang tao, sige gawin mo ng 50. Kaysa doon sa mga mamamayang Pilipino na umaasa kay BBM na may pagkakataon pang umasenso. May mga iilan pang anga-anga, syunga-syunga na BBM pa rin kami. Sa panahon ni BBM, mas malaya, walang nadededge ng dahil sa illegal powder. Di ba? Ganyan ho sila kamangmang. Hanggang dun lang ho ang pag-unawa nila. Sabi ko nga hindi porket matalinong tao ka o malalayong mga narating mo, malawak ng pag-unawa mo. Siguro nga matalino ka doon sa bagay na yon, pero pagdating sa puso at pag-unawa, napakasimple lang. Ayaw mo kasing matatapakan ka, kaya ayaw mong pakinggan yung mga mas mabababang tao kasi nga mayaman ka o mapera ka. Totoo yan, may mga ganyan tao na kapag ka mapepera sila, ayaw na nilang pakinggan yung mga mas mabababa sa kanila kasi pakiramdam nila sila yung mas greater. Totoo yan. May mga ganyang nilalang. Diba? Totoo. Kayo. Pero believe pa rin ako sa mga tao na kahit may mga narating na sa buhay, hindi po silang nagsasawa, hindi sila nagsasawang makinig sa mga mahihirap na tao, sa mga ordinaryong tao lang. No? Believe ako sa mga taong ganyan. Sampulan na natin, sino ba yung ngayon, yung mayaman pero pinupursige na bumaba na si PBBM. Marami, may mga pera. Pero nakikita nila na pangit talaga ang pamamalakad ngayon. Pangit naman talaga. Huwag naman kayong magtanga-tangahan. Sa mga tanga lang Tsaka mag-like kayo sa ating video. o mga nagdaang buwan. So, 2 buwan nang nakaraan, ICI at DOJ, sabi, kasuhan na si Martin at si Saldi. Ayan naman pala. Anong ginagawa ni Ping? Sir, ano pa bang ginagawa ninyo? Ba't hindi nyo malang ipatawag? Ang Saldi ko, kinasuhan, pero si Speaker Martin Romualdez, wala pa rin. Nasaan na yung mga balls? Wala. Patanda-tanda nyo na, tumatanda na kayo dyan sa loob po ng mga inuupuan ninyo. May mga kapangyarihan kayo pero duwag kayo. Bakit? Kasi pag nilaglag nyo si Martin Romualdez,
magsasalita din yan. Bulol-bulol nga lang. Pero magsasalita din yan, ilalaglag din kayo. Kaya ayaw nyo na lang din magsalita. No? Ang mahirap sa inyo, alam nyo ng mali, sige pa rin kayo. Ang kinasuhan sa halip kay Speaker Romualdez sa rekomendasyon ng ICI at DOJ ay si dating Senador Bong Revilla na naserban na ng warrant of arrest. Wala ngang highlights yun si Bong Revilla. Hindi nga na-highlights noon yun. Ang pinagdididikdik ng mga tao ngayon, hindi si Bong Revilla, si Romualdez. Pwede yan, sige, kulong nyo kung may kasalanan. O may kasalanan, nakulong na eh. Hihinto na ba ang korupsyon? Kulong nyo si Romualdez kung may kasalanan. Pag wala, edi imbitahan nyo lang. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Iimbitahan lang, patunayan ni Romualdez na wala siyang kasalanan. Ang ginagawa ninyo, pinagtatakpan nyo kasi kayo ang sumasagot. Nagtatanong si Marcoleta, kayo ang sumasagot dyan, Ping Lacson, di ba? Si Senator Joel, si Senator Jinggoy. Nanindigan naman si Senator Marcoleta na handa siyang harapin si Romualdez sakaling ipatawag ito ng Blue Ribbon Committee. I really relish the opportunity that he will be invited by the Blue Ribbon Committee. And I promise you, you will not be disappointed in the questions that I'm going to ask him. OMG. Habang patuloy ang investigasyon sa Senado, nananatili ang tanong ng publiko. Tutuloy ba ang Blue Ribbon Committee hanggang sa pinakaugat ng umano'y anomalya o mananatili na lamang sa gilid ng usapin? Kwentuhan na lang ano. Magpapahiring ulit ang Blue Ribbon. Kwentuhan lang walang turo-turo. Ganun na lang ba yon mga kapatid? Pakinggan nyo to Saan na ba yung ating awitin dito? Wala dito. Hindi ko na ilagay. Nasa kabila pala yan. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Siyempre, huwag niyong kakalimutan. Malaking bagay sa amin ang pagpindot ng like. Yung subscriber, ang dami na niyan. Tignan nyo, 400K. Hindi ho normal sa amin. Marami na ho kami. Like, papindot lang ho ng like. Napaka-importante ho sa amin yan. Pag nag-like kayo sa ating video, nakarating kayo hanggang dito, may ginagawa kayo, habang nakikinig kayo sa amin, damputin nyo yung remote control or cellphone ninyo, tapos pindutin nyo yung like. Nang manumbalik naman ho yung sigla ng ating channel. Hindi po kami magsasawang magtanggol sa tama. Doon kami sa tama. Okay? Maraming salamat po. And break it down. Ayan na, mag-like na po kayo.